Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2001 hanggang Kabanata 2010. Kabanata 2001. Naglakad sina Yehan at Sacred King Qinggai. Lumingon sina Elder Qinfeng at ang iba pa. Nang makita nila sina Yehan at Sacred King Qinggai, tumango si Elder Qinfeng at nagsabi, Sacred King Qinggai, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Sabi ni Yehan, Elder Qinfeng, pakilabas ako, mayroong isang taong makikipagkita sa akin. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Elder Qinfeng. Alam pala ni Yehan ang Demon Emperor ng Demon Clan, pero hindi na niya ito pinag-isipan pa, at agad na kumaway ng kamay at nagsabi, kung gayon, buksan ang formation. Buzz buzz. Agad na nabuksan ang formation na tumatakip sa buong angkan ng Qin, at naglakad si Emperor Aoqing mula sa kawalan at lumapag sa banal na bundok. Terena, hindi ito angkop na lugar para mag-usap, sumunod kayo sa akin. Sinulyapan ni Yehan si Emperor Aoqing, binati si Elder Qinfeng, at dinala si Emperor Aoqing sa Janj. Mga tao ng Yaozo. Nang makita ang lalaking nasa kalagitnaan ng edad na dinala ni Yehan, naramdaman agad ni Li Zhengdao at Zhang Wushuang ang malakas na aura ng halimaw sa kanya. Aoqing, ano ang nangyari nang makipaglaban ka sa malakas na Dark Demon? Umupo si Yehan at nagtanong. Hindi ko siya kalaban. Umiling si Emperor Aoqing, tinitignan ang mga taong naroroon, ang ekspresyon niya ay parang nagdadalawang isip magsalita. Nang makita ito, sinabi ni Yehan, sabihin mo na ang nasa isip mo, walang outsider dito. Nang marinig ito, tinitigan ni Emperor Aoqing si Yehan at nagsabi, orihinal na plano kong pumunta sa Jiuyu City, pero baka hindi ninyo nahulaan na sa pagpunta ko sa Jiuyu City, nakatanggap ako ng balita mula sa Yaozo. Balita mula sa Yaozo. Kumunat ang noo ni Yehan, at nagsabi, ano iyon? Yaozo, kung hindi pa binanggit ni Emperor Aoqing ang pangalang ito, halos makalimutan na ni Yehan ang mga ito. Kung hindi dahil kay Suzaku, mahihirapan si Yehan na suportahan ang mga malalakas na Yaozo na pumunta sa Yaoguang Domain, nakaraang krisis. Marahil, narito na sila sa mundo ng mga tao. Gayunpaman, noong nakaraan ay pinatay ang ibang mga miyembro ng Demon Race, ako lang ang nakaligtas. Ngayon, ako lang ang kanilang kinausap, pero hindi nila sinabi kung nasaan sila. Hindi rin nila sinabi kung ano ang pakay nila. Hinanap ko sila, pero... Huminga ng malalim si Emperor Aoqing, at medyo malungkot ang kanyang mga mata. Ang Yaozo ngayon ay tila, sinasadyang iniiwasan siya. Mukhang hindi na gaanong nagtitiwala sa iyo ang angkan ng Jiaolong. Sinulyapan ni Yehan si Emperor Aoqing. Nang marinig ito, nanginig ang mga kalamnan sa mukha ni Emperor Aoqing, pero normal din ito. Ang mga malalakas na tao na nagmula sa Monster Clan patungo sa Yaoguang Domain ay pinatay isa-isa. Ang kapangyarihan ng mga Monster Souls na natitira sa kanila sa angkan ng Dragon ay dapat na nasira, pero si Emperor Aoqing ay hindi, pero hindi na siya nakipag-ugnayan ulit sa angkan ng Jiaolong. Sa ngayon, makatwiran na hindi na siya pinagkakatiwalaan ng angkan ng Jiaolong. Sabi ni Emperor Aoqing, ano man ang pakikitungo ng aking angkan ng Jiaolong sa akin, ang gusto kong sabihin sa inyo ay maghanda ng maaga. Kapag dumating na sila sa mundo ng mga tao ng palihim, tiyak na lalapit ulit sila sa inyo. Sa oras na iyon, ang angkan ng Jiaolong ay darating. Ang mga tao rito ay hindi maihahambing sa nakaraan. Salamat sa paalala, huwag kang mag-alala, kung darating na sila sa mundo ng mga tao ngayon, kung gayon ang wakas ng nakaraan ay mangyayari ulit sa pagkakataong ito. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Yehan. Ito ay napakamakapangyarihan, kahit na ang angkan ng Jiaolong ay dumating sa mundo ng mga tao, maihahambing ba sila sa angkan ng Qin at angkan ng Xin? Ikatlong kapatid, posible bang, may problema ka sa angkan ng Jiaolong? Tanong ni Li Zhengdao. Hindi lang ang angkan ng Dragon. Umiling si Yehan. Kung kinumpirma ng Monster Clan ang pag-iral ng banal na angkan ng hayop, natatakot ako na ang buong Monster Clan ay darating dahil sa banal na angkan ng hayop. Nang makita ito, kumunat ang noo ni Li Zhengdao at Zhang Wushuang. Nakakaramdam ako ng aura mula sa sinaunang panahon sa iyong katawan. Sa sandaling ito, tinitigan ng anak na babae ng reincarnation si Yehan gamit ang mga mata na puno ng karunungan. Ang aurang ito ay tila nakulong sa walang katapusang mga taon.
Naramdaman niya ito, pero hindi niya ito masabi. Nang marinig ito, tinitigan ni Yehan ang lahat ng naroroon. Kinagat ni Yehan ang kanyang labi, tinitigan ang anak na babae ng reincarnation, at nagsabi, tama ang nararamdaman mo, pero hindi pa dumating ang oras, kaya patawarin mo ako, hindi ko pa ito masasabi ngayon, dahil, ang ganitong uri ng resulta ay mas masahol pa kaysa sa 12 bulwagan ng langit at lupa at Yaochi ng maraming beses na mas nakakatakot. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, lalong kumunat ang noo ni Li Zhengdao at iba pa. Mayroong ba isang hindi masabi na sikreto tungkol kay Yehan? Gayunpaman, kung hindi magsasalita si Yehan, hindi pipilitin ni Li Zhengdao at iba pa. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang sikreto, bukod pa sa ang mga sikretong ito ay may kinalaman sa buhay ni Yehan. Ikatlong kapatid, anuman ito, umaasa ako na sa susunod, hindi mo ito haharapin mag-isa, ikaw, at kami. Seryosong tinitigan ni Li Zhengdao si Yehan. Tumango si Yehan, inilahad ang kanyang kamay, at nagsabi, pag-ibig sa isang buhay, tatlong magkakapatid. Kabanata 2002. Nang makita ito, inilahad din ni Li Zhengdao at Zhang Wushuang ang kanilang mga kamay. Ang tatlong malalaking kamay ay mahigpit na magkakapit at nagngitian sila sa isa't isa. Kapatid, balang araw, ang kapatid ay para sa akin din. Hindi nagtagal sina Li Zhengdao, Zhang Wushuang, at ang anak na babae ng reinkarnasyon sa angkan ng Qin. Dahil ayos lang si Yehan, dapat na silang umalis din. Ang tunay na pagkakakapatid ay hindi nakasalalay sa haba ng panahon. Matapos ihatid ang tatlo mula sa angkan ng Qin, dumiretso si Yehan sa mga sinaunang guho ng angkan ng Qin. Halos inilipat ng matandang lalaki sa sinaunang guho ang lahat ng nangungunang puwersa ng angkan ng Qin para sa kanyang sarili sa pagkakataong ito. Para sa kanya, kailangan ni Yehan na makakita ng isang tanawin. Sa labas ng sinaunang guho ng angkan ng Qin, nang makarating si Yehan dito, ang mabigat na pintuang bato ay dahan-daang tumaas, at ang ninuno na si Qin Sheng na nasa loob nito ay natural na alam na darating si Yehan. Agad na naglakad si Yehan papasok sa sinaunang guho. Ang iyong binata ay narito na sa wakas. Ano ang iyong mga plano kapag pumunta ka upang makita ako, Patriarka? Nakaupo si Patriarka Qin Sheng na nakatapak sa platform ng bato, tinitignan ng binata na naglalakad gamit ang isang pares ng mga mata na puno ng paghanga. May ngiti sa sulok ng bibig ni Yehan, at sinabi niya, matanda, kung tutulungan mo ako sa pagkakataong ito, kung gayon balang araw, ako, si Yehan, ay hindi hahayaang mahulog ang pamilya Qin. Tungkol naman sa plano, ayaw kong umasa sa pamilya Qin sa ngayon, ang pagkabigo ay ang simula ng tagumpay. Ako, si Yehan, ay hindi ipinanganak upang maging isang mayamang ikalawang henerasyon. Ako ay nabibilang sa aking buhay. Sa hinaharap, ang bansa ay mananalo sa mga kamao na ito. Haha, ang isang mahusay na bansa ay ang nakikipaglaban gamit ang kanyang sariling mga kamao. Ang aking ninuno na si Qin Sheng ay hindi kailanman tumingin sa itaas sa ilang mga tao sa kanyang buhay. Ngayon, ikaw ay isa sa kanila. Gayunpaman, inaasahan kong maalala mo na sa likod mo, palaging may tatayo kasama ang angkan ng Qin. Sabi ni Patriarka Qin Sheng na may malakas na tawa. Tumango si Yehan, may ambisyon na kumikislap sa kanyang mga mata, at sinabi, huwag kang mag-alala, baka may araw na ang angkan ng Qin ay magkakaroon ulit ng problema sa hinaharap, ngunit bago iyon, gusto kong ilipad ang aking mga pakpak at lumabas sa aking sarili. Isang bansa na kasing lakas ng angkan ng Qin. Maglatag ng isang bansa na kasing lakas ng angkan ng Qin. Hindi alam ito ng ninuno na si Qin Sheng, pansamantalang layunin lamang ito ni Yehan, ang bansang gusto niya ay tiyak na hindi limitado sa isang lungsod at isang rehiyon, hanggat siya ay buhay at ang kanyang mga ambisyon ay hindi napapatay, kung gayon ay dadalhin niya ito ang bansa ay patuloy na lalawak ng walang hangganan. Haha, sige, hihintayin kong makita kang lumikha ng iyong sariling mundo. Tumawa si Patriarka Qin Sheng, ang paghanga sa kanyang mga mata ay lalong tumindi, at pagkatapos ay tinitigan niya si Yehan at sinabi, ngayon ay pumunta ka upang hanapin ako, dapat na pumunta upang magpaalam sa akin, tama ba? Tumango si Yehan, at sinabi, pupunta ako sa Zhenzhou, at pagkatapos ay umuwi, at pagkatapos, sa tingin ko ay maririnig mo ang aking boses sa rehiyon ng Tianshu. Matapos sabihin ito, umalis si Yehan kaagad. Nang makita ang likod ng binata na umaalis, puno ng pagpapahalaga si Patriarka Qin Sheng. Ngayon na ang mga paghihirap ay lumipas na, ang kanyang kahangahangang buhay ay magsisimula na. Inaasahan niyang makita ang kabilang panig na tumatakbo sa lupain ng mga tao, at maging sa buong mga Diyos. Magic Continent. Suzaku,
narinig mo ba ang sinabi ni Aoqing kanina? Sa pag-uwi sa Janj, nagsimulang makipag-usap si Yehan kay Suzaku. Marahil, sa pagkakataong ito, dumating ulit ang Demon Clan, at dumating sila para sa kapakanan ng banal na angkan ng hayop. Gusto mo bang umuwi ngayon? Ang boses ni Suzaku ay narinig sa isipan ni Yehan. Huminga ng malalim si Yehan, iniisip ang malayong bayan, ang kanyang mga mata ay may bakas ng nostalgia, at sinabi, syempre, minsan mong sinabi na maliban kung mararating ko ang kalahating hakbang na kataas-taasang kaharian, hindi ko makontrol ang astrolabe, at ngayon ay naabot ko na ang kalahating hakbang na estado. Bujizen, hanggat pinagpipino mo ang astrolabe, at ikaw ang namunguna, makakabalik ka na sa China. Huaxia, ang dalawang salitang ito ay matagal nang nasa isipan ni Yehan. Higit sa 1 taon na siyang nasa mundong ito, kumusta ka na ngayon? Pamilya, kasintahan, kapatid, kaibigan. Tungkol naman kay Yeqing na nasa Yaoqi pa rin, hindi nag-aalala si Yehan sa ngayon. Ang tawag na iyon ay sapat na upang patunayan na nabawi ni Yeqing ang kanyang alaala sa sandaling iyon. Ikinasal sa 12 bulwagan ng langit at kun. Ang sagot, syempre, ay hindi, at, bilang isang immortal king body, si Yeqing ay tiyak na may timbang upang makipag-ayos kay Emperor Yao sa Yaoqi, maliban kung ang Yaoqi ay talagang ayaw sa immortal king body ni Yeqing, at kung ang Yaoqi kung talagang naglakas loob siyang sundin ang kanyang sariling landas, kung gayon kung ilalagay niya ito sa Jiuyu City, tiyak na magiging bangungot ito para sa Yaoqi sa hinaharap. Gamit ang isang astrolabe, may pagkakataon nga na makabalik. Bukod dito, ngayon ay mayroon ka ng ilang kapital upang makakuha ng isang lugar sa mundong ito. Panahon na para sa mga sumusunod na puwersa ng Huaxia na pumunta sa ganap na bagong mundong ito at labanan ang mundo kasama mo. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, gamit ang astrolabe, gaano kasigurado na makakabalik sa Huaxia. Sabi ni Suzaku, 70%, ngunit kung ang iyong sariling likas na mga kasanayan ay mapapabuti sa isa pang antas, kung gayon ako ay 70% sigurado. Huwag kalimutan, ang iyong kakayahang ihinto ang oras. Nang marinig ito, isang maliwanag na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Yehan, at sinabi niya, mukhang babalik ako ulit sa Great Chu Dynasty. Pagbalik sa Janj ulit, biglang natuklasan ni Yehan na sa tulay na kedena na nag-uugnay sa Janj at duantian niya, isang babae ang sumasayaw ng kanyang espada sa tulay na kedena, ang kanyang figure ay maganda, tulad ng isang sumasayaw na paro-paro. Marahil dahil nadama niya ang titig ni Yehan, ang babae ay tumigil sa pagsasanay ng kanyang espada at bumulong kay Yehan. Mayroong isang mapang-akit na tingin sa mga magagandang mata na iyon, ngunit sa mga henyo sa lahi ng tao, ang naglakas loob na mang-asar kay Yehan natatakot akong wala ng maraming tao ang natitira. Gayunpaman, nang makita niya ang babaeng ito sa unang pagkakataon, naramdaman na ni Yehan na hindi siya simple, ngunit, alam ba ng ninuno na si Qin Sheng ang tungkol sa pag-iral ng babaeng ito? Kabanata 2003. Dalaga, hihintayin kitang talunin ako kapag may lakas ka na. Mahinang ngumiti si Yehan, at naglakad papasok sa Sword Pavilion. Hindi nagtagal, umalis na si Yehan sa dinastiyang Qin kasama sina Qinggai Shengwang at Ao Qingdi. Angkan, pumunta sa Angkan. Bago umuwi, natural na gustong makipagkita ni Yehan kay Qin Wudao, at sa Angkan ng Xin, may isa pang taong kailangang makipagkita si Yehan. Yan Yulan, matapos umalis sa Jiuyu City, dinala na ng mga tao ng Angkan ng Xin si Yan Yulan pabalik. Ang babaeng iyon ay handang isakripisyo ang kanyang buhay upang sumama sa kanya sa huwangkuan nang siya ay namamatay sa Jiuyu Terrace. Napakabigat na hindi matatanggihan ni Yehan ang alok na ito. Sa wakas ay umalis na. Sa pagkakataong ito, para sa kanya, halos inilipat ng ninuno ang lahat ng nangungunang puwersa ng ating angkan ng Qin. Ang anak na ito, ang bigat sa puso ng ninuno ay napakabigat. Sa itaas ng pangunahing bulwagan ng angkan ng Qin, ang kalmadong mga mata ni Emperor Qin Wo ay tila kumikinang ng maliwanag. Nabigo ako noong nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito kasama si Liu Qinggai sa kanyang tabi, magiging mahirap na sumalakay ulit. Mahinang mga tinig ang umalangaw-ngaw sa bulwagan, at nang ang anino ay nasa sulok pa rin magtago at magpakita. Dahil hinayaan siya ng Diyos na mabuhay, kung gayon ito ay magiging isang pagsubok para sa iyo at sa akin. May malamig na liwanag sa mga mata ni Emperor Qin Wu. Mukhang ang ating plano ay dapat na isulong. Sa kawalan sa labas ng formation, sina Yehan, Qinggai Shengwang, at Emperor Aoqing ay lumitaw sa oras na ito. Tinitingnan ng formation na natatakpan ng formation, lumubog ang hangin ni Yehan sa kanyang dantian, at ang kanyang malakas na tinig ay umalangaw-ngaw sa lugar.
Ipinadala ito sa pagitan ng langit at lupa, si Yehan ay dumating upang humingi ng pakikipagkita, tingnan ang mga nakatatanda ng angkan ng Zin, at buksan ang pintuang daan ng bundok. Walang kabuluhan, habang bumabagsak ang tinig, sa harap ng pintuang daan ng bundok sa pasukan ng angkan ng formation, isang malakas na lalaki ng angkan ng formation ang lumitaw. Tinitingnan ng 3 taong dumating, binuksan ng malakas na lalaki ng angkan ng formation ang formation nang walang anumang sinasabi. Si Yehan ay kasalukuyang isang henyo na pinoprotektahan ng angkan, at ang angkan ay walang dahilan upang tanggihan siyang pumasok. Master Ye, mangyaring. Salamat, sana dalhin ako ng mga nakatatanda ng angkan ng Zin upang makipagkita sa aking guro. Pumasok ang 3 ni Yehan sa angkan, at pagkatapos ay umalis sa ilalim ng pamumuno ng makapangyarihang angkan. Sa halip, ang mga miyembro ng angkan na naninirahan dito ay tiyak na isang nakakatakot na bilang. Hindi nagtagal, sa ilalim ng pamumuno ng grupo ng mga malalakas na lalaki, sina Yehan at ang 3 ay nakarating na sa harap ng isang medyo tahimik na pavilion. Sa sandaling ito, sa pavilion na iyon, sina Qin Wudao at Wan Qiruoxi ay nagtinginan umupo, ang ganitong uri ng larawan ay mukhang medyo mainit. Guro, tinitingnan ng taong tahimik na nakaupo sa pavilion, medyo nasasabik si Yehan. Ang angkan ng Qin at ang angkan ng Zin ay parehong sumulong dahil sa kanya sa krisis na ito. Ang kanyang guro ay tiyak na nagbayad ng malaki para dito. Hehe, nandito ka na pala? Umupo ka na kapag dumating ka na, marahil ito na ang huling pagkakataon na magkikita tayo. Tila inaasahan na ni Qin Wudao ang pagdating ni Yehan at hindi nagulat. Gayunpaman, nang marinig ito, nanginginig ang puso ni Yehan, pagkikita sa huling pagkakataon. Ang huling pagkakataon na magkita. Bahagyang nanginginig ang puso ni Yehan. Paano ito mangyayari? Posible bang may nangyari? Agad na tinitigan ni Yehan si Wan Qiruoxi, si Qin Wudao ay dumating sa formation, at ang eksena na ito, at si Wan Qiruoxi ay nakakasundo ng mabuti, ito ay para kay Wan Qiruo na gustong magbayad si Qin Wudao ng presyo. Kahit na naramdaman ni Yehan na ito ay medyo hindi pangkaraniwan. Gayunpaman, nahaharap sa titig ni Yehan, nagulat si Wan Qiruoxi na hindi niya tinitigan si Yehan sa pagkakataong ito, ang kanyang kalmadong mga mata ay nagparamdam sa mga tao ng kaunting hindi totoo. Nagulat din ito kay Yehan. Si Wan Qiruoxi, na palaging ayaw sa kanya, ay nagbago ng ugali ngayon. Umupo ka muna, ikaw at ako, guro at estudyante, gamitin na lang natin ang pagkakataong ito para mag-usap. Sa mesa ng bato sa pavilion, isang amoy ng tsaa ang umalangaw-ngaw, si Qin Wudao ay mukhang malaya at kontento, mahina siyang ngumiti, at nagbuhos ng ilang tasa ng mainit na tsaa para sa maraming tao. Nang makita ito, mahina ring ngumiti si Sage King Qinggai at sinabi, hindi ako makikilahok sa ganitong uri ng okasyon. Dahil nandito na ako, makikilala ko na lang si Sage King Liu yon. Pagkatapos ng lahat nawala na si Holy King Qinggai, at si Emperor Aoqing ay walang magawa kundi manatili, lumingon at umalis, ngunit sa loob ng ilang segundo, sina Qin Wudao, Wan Qiruoxi, at Yehan na lang ang natitira dito. Huminga ng malalim si Yehan at umupo sa harap ng mesa ng bato. Isang araw, makakaupo siyang mapayapa kasama ang babaeng ito na napupuot sa kanya. Ito ay isang bagay na hindi kailanman naisip ni Yehan. Guro. Habang binubuksan ni Yehan ang kanyang bibig, pinigilan siya ni Qin Wudao at sinabi, alam ko kung ano ang sasabihin mo, at alam ko kung ano ang itatanong mo, ngunit ito ang aking sariling pinili, bukod pa sa utang na aking inutang noon ay gagamitin sa hinaharap. Hindi masamang ideya na gamitin ang oras upang bayaran ito. Sa ngayon, sa likod mo, mayroon na ang kapangyarihan ng 4 na pangunahing lahi. Hanggat nagsusumikap ka, tiyak na magiging mapagmataas ka sa lahi ng tao, at maging sa buong God and Demon continent. Ang tulong na maibibigay ko sa iyo, naabot ko na ang limitasyon, at sa mga taong ito na nakatayo sa likod mo upang suportahan ka, maaari na akong maging panatag sa iyo. Kabanata 2004. Ngunit, guro, paano ka mabubuhay dito sa iyong buhay? Bukod dito, kumusta naman si Kuya Leng? Hindi mo ba gustong ipagpatuloy ang pagtuturo sa kanya? Tanong ni Yehan na may kunot noo. Nang marinig ito, sinabi ni Qin Wudao na may ngiti, sapat na ang pagiging nasa tabi mo ni Xing mo. Hindi ko talaga siya masyadong tinuruan o tinulungan. Sa makatuwid, kailangan mo siyang tulungan sa hinaharap. Sa aking buhay, ikaw lang, Qin Wudao, ang nag-iisa. Ang dalawang disipulong ito, naniniwala ako na kayo'y magkakapatid na magtutulungan, kahit na wala ako, maaari pa rin kayong mamuhay ng maganda. Kaya, kumusta naman ang pamilya Qin? Patuloy na nagtanong si Yehan. Ang kanang Qin.
Bulong ni Chin Woo daw sa kanyang sarili at tumawa, bumalik ako sa angkan ng Chin, kalahati nito ay para sa iyo, at ang isa pa. Mukhang imposible nang matupad ang kapalaran ng angkan ng Chin, marahil, sa hinaharap. Ikaw na ang bahala. Nang marinig ang sagot ni Chin Woo daw, mamantong hininga si Yehan sa kanyang puso. Sinulyapan niya ang kalmadong si Wan Chiroxi at sinabi, Guro, talagang desidido ka bang gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa angkang ito? Ang iyong talento, disipulo, tiyak na makakahanap ako ng paraan, sa sandaling mabawi mo ang iyong talento sa hinaharap, paano mapipigilan ang iyong mga nagawa dito. Hindi alam ni Yehan kung gaano kalakas ang talento ni Chin Woo daw noon, ngunit si Qinggai Sacred King ay kaibigan ni Chin Woo daw noon, at ngayon ay isang malakas na Sage King na. Ang kanyang mga nagawa ay tiyak na hindi kukulang sa Qinggai Holy King. Iwanan mo na ang lahat sa tadhana, sino man ang may utang sa akin, hindi ko na mababayaran ngayon, ngunit sino man ang may utang sa akin, kahit papaano, ngayon ay may kakayahan pa rin akong magbayad, tumakas sa loob ng maraming taon, marahil dapat na akong magpahinga na. Tiningnan ni Chin Woo daw si Wan Chiroxi na nasa tapat niya, unti-unting namulaklak ang ngiti mula sa sulok ng kanyang bibig, at ngayon, hindi naman ito masama para sa kanya. Ang totoo lang ay wala siyang kakayahang habulin ang taong nagdulot sa kanya ng lahat ng paghihirap noon. Gayunpaman, si Yehan ay may malakas na tagapagtaguyod na ngayon, dahil hindi na siya makakatulong, dapat siyang mag-retire sa likod ng mga eksena. Matapos ang pagkakataong ito, naniniwala siyang si Yehan ay lalago ng mas mabilis, kahit na tiyak na may mga pagsubok sa daan ito ay magaspang, ngunit mayroong ilang mga pangunahing puwersa na nagpoprotekta sa kanya, kahit papaano, mahirap para sa isang puwersa na pumatay sa kanya upang lumitaw. Guro, sige, kailan ka pa naging ganito ka-chismose? Kumaway si Chin Woo daw na may ngiti, at sinabi, dahil nandito ka na, pumunta ka at makipagkita sa babaeng iyon, huwag mong gayahin ako, sa isang pag-iisip lang, maaari kang maging isang babae. Kamalian. Nang marinig ito, huminga siya ng dahan-dahan mula sa bibig ni Yehan, at sinabi niya, Guro, dahil nagdesisyon ka na, hindi na kita pipilitin, kaya pupunta ako sa isang malayong lugar. Sa pagkakataong ito, kunin natin ito bilang pamamaalam, ngunit sa pagitan ninyo at sa akin, guro at estudyante, ito ay tiyak na hindi ang huling pagkakataon na magkikita tayo, at sa susunod na magkita ulit tayo, tiyak na dadalhin ko sa iyo ang isang paraan upang maibalik ang iyong pisikal na anyo. Matapos sabihin ito, tumayo si Yehan at yumuko kay Chin Woo daw. Pagkatapos lumingon, tinalikuran niya ang dalawa at sinabi, marahil, may isang bagay na hindi ko alam tungkol dito. Ngunit, ano man ang dahilan, ngayon, tinatawag kitang asawa ng guro, inaasahan kong ang lahat ng ginawa ng guro ay nag-alis ng sama ng loob sa iyong puso. Matapos magsalita, umalis si Yehan. Tinitingnan ang likod ng binata, walang nagsalita sa dalawang tao sa pavilion, ngunit ang tinig ng asawa ng guro ay nagparamdam din kay Wan Chiroxi ng pagtibok sa kanyang puso. Marahil, ilang daang taon na niyang hinihintay ang pagkakakilanlang ito. Narito ang isang medyo tahimik na tirahan ng angkan ng Zin, at kakaunti ang mga disipulo ng angkan ng Zin na naglalakad-lakad. Sa sandaling ito, sa ilalim ng isang sinaunang puno na kailangan ng 2 o 3 tao upang yakapin ang isa't isa, isang babae na nakasuot ng puti ay nakaharap sa karamihan. Isang sinaunang puno, tahimik na nakatayo, sa sinaunang punong ito, maraming pulang tali ang nakasabit, na parang ang bawat isa sa mga pulang taling ito ay kumakatawan sa isang matagal ng hangarin. Sa sandaling ito, hindi kalayuan sa likod ng babae, isang binata na nakasuot ng puting sinaunang kasuotan ang lumitaw, tinitingnan ang tulalang figure na nakatayo sa ilalim ng lumang puno, isang lamang ang sumilay sa mga mata ni Yehan. Ang kabilang panig ay ang unang babaeng nagustuhan niya sa mundong ito, at ang unang babaeng handang ibigay ang kanyang buhay para sa kanya. Kahit na hindi pa sila gaanong nagkikita, ang pakiramdam na iyon. Marahil ay sa unang pagkakataon. Nang magkita tayo sa unang pagkakataon, ang mga binhi ay itinanim na. Sa sandaling ito, marahil ay nadama ang pagdating ng taong nasa likuran niya, dahan-daang lumingon si Yan Yulan, at sa susunod na sandali, nang ang gwapong at malambing na mukha ay pumasok sa kanyang mga mata, mayroong isang bakas ng pagkabalisa, tulad ng isang USA na tumatalon, kumakalat sa kalaliman ng kanyang puso. Ang lalaking handa niyang ibigay ang kanyang buhay ay talagang lumitaw sa harap niya sa sandaling ito, at, sa ilalim lamang ng puno ng pag-asa, maraming eksena ang kanyang naisip, ngunit nang harapin niya ito ng talagang, napagtanto niya na medyo malamig siya. Napakahiya at napakarami niya.
Nang makita ito, dahan-dahang inilahad ni Yehan ang kanyang kamay, may maliwanag na ngiti sa kanyang mga mata, at nagtanong, gusto mo bang umalis dito kasama ako? Iiwan mo ba ang lugar na ito kasama ako? Iniunat ni Yehan ang kanyang kamay, tinitingnan si Yan Yulan na may maliwanag na ngiti sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, hindi siya makakahanap ng dahilan upang tanggihan siya para sa lahat ng ginawa ng babaeng ito para sa kanya. Dalhin mo siya palayo kasama mo. Tinitingnan ng nakalahad na kamay ng binata, mas lalong lumakas ang tibok ng puso ni Yan Yulan, at ang mahiyain na ekspresyon sa kanyang mukha ay lalong tumanggi. Maraming beses na niyang naisip ang eksena na ito, at wala talaga siyang lakas ng loob na tumanggi. Bukod dito, ang malaking kamay na iyon ay tila may kakila-kilabot na kapangyarihan ng mahika, umaakit sa kanya, kahit na gusto niyang tumanggi, hindi niya ito magagawa. Saan ka pupunta? Kumurap ang mga pilikmata ni Yan Yulan habang tinitingnan ng binata na iniunat ang kanyang malaking kamay patungo sa kanya. Naalala mo pa ba ang lugar kung saan tayo unang nagkita, gusto mo bang bisitahin ulit ang lumang lugar? Tanong ni Yehan na may maliwanag na ngiti. Ang lugar na iyon. Isang ekspresyon ng paggunita ang sumilay sa mga mata ni Yan Yulan. Sa panahong iyon, maaari itong masubaybayan pabalik sa halos isang taon na ang nakakaraan. Sa ilalim ng lupa na palasyo, nagkita sila sa unang pagkakataon noon, ngunit noon iniwan nila ang isang malalim na impresyon sa bawat isa sa kanila. Kabanata 2005. Mabuti. Sa huli, ang tapang ay nagtagumpay sa pagkahiya, at iniunat din ni Yan Yulan ang kanyang kamay na yari sa Jade, at mahigpit na hinawakan ang malaking kamay na puno ng mahiwagang kapangyarihan. Sa sandaling magdikit ang dalawang palad, tila isang kuryente ang dumaan sa dalawang katawan. Sa ilalim ng magkaharap na apat na mata, tila sa sandaling ito, ang bawat isa ay itinuring na ang isa't isa ay nabibilang sa paglalakbay na ito sa buhay. Pagkatapos, sabay silang naglakad palayo, ngunit sa sandali ng pag-alis, tumingin din si Yehan sa kawalan sa itaas ng kanyang ulo, naramdaman niya na sa mundong ito, mula nang pumasok siya sa formation, may isang pares na ng mga mata na nanunood sa kanya sa lahat ng oras. Ang kanang Zin, pupunta ako rito anumang oras na gusto ko sa hinaharap dahil hindi ko itinuring ang lugar na ito bilang isang tuluyan. Sa hinaharap pupunta ulit ako at pasasalamatan ang ninuno ng personal. Ang mga salita ni Yehan ay tila nagsasalita sa hangin, at tila nagsasalita siya sa kanyang sarili, ngunit alam niya na ang taong nanunood sa kanya ay maririnig ang mga salitang ito. Sa sandaling ito, sa pagoda ng angkan ng Zin, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Patriarka Zontian, na hindi itinuring ang angkan ng Zin bilang isang tuluyan, ano ang dapat niyang gawin. Tahanan. Ang binata ay naghatid ng ibang kahulugan gamit ang mga salitang ito, na ang angkan ng Zin at siya ay hindi maghihiwalay sa isa't isa sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, halos inilipat ng angkan ng Zin ang pinakamataas na kapangyarihan ng buong angkan para sa kanya. Gamit ang gayong pagmamahal, inilagay na ito ng kabilang panig sa kanyang puso. Para sa kanya, ang angkan ng Zin ay isang lugar kung saan siya maaaring manirahan ng matagal. Bagaman, hinulaan ni Yehan na si Qin Wu daw ay maaaring may kinalaman sa pagpapadala ng angkan ng formation sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, si Qin Wu daw ay biglang dumating sa angkan ng formation at piniling gugulin ang kanyang buhay dito, na nakakaintriga. Gayunpaman, kahit na ang angkan ng Zin ay dahil sa pagiging makasarili o iba pang mga hangarin, naalala na niya ang malaking kabaitang ito sa kanyang puso. May isang kasabihan na napakatotoo, kung hindi ka natatakot na magamit ng iba, natatakot ka na hindi ka man lang karapat-dapat gamitin. Higit pa rito, ang katotohanan na ang kasalukuyang angkan ng Zin ay hindi ginagamit, ngunit isang pamumuhunan sa hinaharap, kay Yehan, nakita nila ang potensyal para sa pamumuhunan. Ngayon, kahit na nasa tabi niya ako, natatakot akong hindi ko siya gaanong matutulungan. Ang haharapin niya sa hinaharap ay hindi ako, isang walang silbi, na tao na makakasuporta sa kanya. Bagaman ang angkan ng Qin, ang angkan ng Zin, at maging ang angkan ng Zan at ang lahat ng mga miyembro ng angkan ng kaluluwa ay handang tumayo sa likuran niya, ngunit sa pagkakataong ito ang Chen Kun 12 Halls at Yao Chi ay yumuko ang kanilang mga ulo, natatakot akong hindi nila ito hahayaan, kaya't maaabala ko kayo sa susunod. Sa pavilion na iyon, tiningnan ni Qin Wu daw si Liu Qinggai na nakatayo sa tabi niya, at nagsalita ng may emosyon. Sa katunayan, bago umalis si Qin Wu daw sa angkan ng Qin at pumunta sa angkan ng Zin, nakausap na niya ang Holy King Qinggai, at pumayag si Qinggai Sacred King, upang makapunta siya sa angkan ng Zin nang may kapayapaan ng isip at matupad ang kanyang pangarap. Ang ipinangako ko sa simula.
Nang marinig ito, ngumiti si Qinggai Shengwang at sinabi, ang mundo ng mga mortal ay walang hanggan, saan ang aking tahanan? Para sa akin, anumang lugar sa mundong ito ay isang banal na lugar para sa pagsasanay. Kung ganoon nga, paano ko tatanggihan? Ngayon na pumayag na ako sa iyo, nasaan siya? Nasaan man ako, bukod pa rito, baka hindi ako gaanong mahilig sa batang ito kaysa sa iyo, kung nakilala ko siya bago ka, paano pa ako magkakaroon ng papel mo, isang matandang lalaki. Nang marinig ito, mahina ring ngumiti si Qin Wu daw. Marahil, sa loob ng daan-daang taon ng pagtakas mula sa Tianshu Domain, ang tanging bagay na nakuha niya ay ang pagkikita kay Yehan sa maliit na bansang iyon sa gitna ng napakaraming tao. Nang umalis siya sa angkan, hindi na ulit nagpunta si Yehan upang makita si Qin Wu daw, at dinala si Yan Yulan palayo, at hindi niya inabisuhan si Wan Qiroxi, dahil alam niyang si Yan Yulan ay sumunod sa kanya upang umalis sa angkan, at si Wan Qiroxi ay dapat na nahulaan kapag dumating na ito, hindi siya lumabas upang pigilan ito, ibig sabihin ay pumayag siya. Sumunod din sina Qinggai Shengwang at Ao Qingdi kay Yehan sa sandaling umalis siya sa angkan ng Qin. Si Ao Qingdi ay may kontrata kay Yehan. Hindi na kailangang sabihin pa, pumayag si Qinggai Shengwang kay Qin Wu daw na protektahan si Yehan. Han, ay hindi rin aalis sa tabi ni Yehan. Senior Qinggai, pupunta ako sa Yaoguangyu ngayon, ano ang iyong plano? Sa itaas ng kawalan, hinawakan ni Yehan ang kamay ni Yan Yulan, tiningnan ang Qinggai Holy King at nagtanong. Nang marinig ito, sinabi ni Qinggai Sage King na may ngiti, ngayon na natalo na ang Sage King, walang pinagsisisihan. Dahil pupunta ka sa Yaoguang Realm, kung hindi ka keber, sasama ako sa iyo. Nagkataon lang nakilala ko rin kayo sa Yaoguang Realm, matandang kaibigan. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, syempre hindi ako keber, kasama si Senior Qinggai na kasama ko, sa tingin ko maraming mga multo at multo na palihim na may mga multo sa kanilang mga puso, at kakailanganin nilang timbangin ito. Haha, natural iyon, nandito si Liu Qinggai, gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na tumalon at kumilos ng may pagmamalaki. Tumawa ng 2 beses ang Holy King Qinggai. Nang makita ito, mahigpit na pinisil ni Yehan ang kamay na yari sa jade ni Yan Yulan, nagtinginan ang dalawa at ngumiti, at sabay-sabay na naglakad palayo ang 4 sa kawalan sa labas ng formation. Nagdesisyon na si Yehan na pumunta sa Yaoguang Realm. Dahil gusto ni Suzaku na mapabuti niya ang kanyang likas na mga kasanayan, wala nang magagawa si Yehan kundi bumalik ulit sa Great Chu Dynasty. Ang kakayahang i-freeze ang oras ay talagang ang pinaka-nakakatakot na lakas ni Yehan. Isang kasanayan na nagpapabagal sa paglipas ng panahon. Ang totoo lang ay, nang walang kakilakilabot na kapangyarihan ng Yin at Yang bilang isang kapangyarihang nagpapalakas, ang likas na mga kasanayan ni Yehan ay tumaas din kasama ang kanyang lakas, na nagiging isang kahinaan. Kahit na ang kakayahan ni Yehan na tumingin ay nasa orihinal na antas pa rin. Ang katayuan ay hindi pa napabuti. Nang siya ay nasa Yinyang Underground Palace, ang kaharian at lakas ni Yehan ay mahina pa rin, limitado ng kanyang kaharian at lakas, hindi siya makakapag-absorb ng masyadong maraming kapangyarihan ng Yin-Yang. Gayunpaman, 1 taon na ang nakalipas, at ang kaharian ni Yehan ay lumipas na. Hindi na ito maihahambing sa pagpasok sa Yinyang Underground Palace. Sa pagkakataong ito, kung mag-absorb ulit siya ng kapangyarihan ng Yin at Yang, ang kapangyarihan ng Yin at Yang na kaya niyang tiisin ay tiyak na magiging isang napaka-nakakatakot na figure. Sa oras na iyon, hindi lamang ang kanyang kakayahang ihinto ang oras ay mapapabuti ng malaki, ngunit ang kanyang kakayahang tumingin ay magiging pareho. Sa sandaling pumunta ulit siya sa Yinyang Underground Palace upang mapabuti ang kanyang likas na mga kasanayan, sisimulan din ni Yehan ang paglalakbay sa kalawakan na matagal na niyang inaasam-asam, maglakbay sa kalawakang ito, at bumalik sa bayan na kanyang namimiss sa lahat ng oras. Kabanata 2006. Ang pagnanais na bumalik sa China mula sa Gods and Demons Continent, ang layunin na itinakda ni Suzaku para kay Yehan sa simula ay ang Immortality Realm, upang maunawaan ang batas, at sa ilalim ng gabay nito, posible na bumalik sa China. Gayunpaman, nang dumating ang Monster Clan sa Yaoguang Domain, dinala nila ang Astrolabe, ang ganitong uri ng mahiwagang kayamanan, na maaaring maglakbay sa kawalan at paikliin ang distansya, at magagawang dalhin si Yehan pabalik sa China ng maaga. Bukod dito, sa sandaling ito, sinisimulan na ni Yehan ang hakbang na ito, at ang magkabilang panig ay nagtutulungan, dahil sa mundo ng Taoismo, ang Avatar ay pinagpipino na ang Astrolabe, at si Yehan mismo ay pupunta sa Yinyang Palace ng Great Chu Dynasty, pagbutihin ang kapangyarihan ng likas na mga kasanayan. Sa sandaling makumplito ang magkabilang panig, kung gayon ay oras na para bumalik si Yehan.
Isang mahabang paglalakbay nga mula sa Tianshu Domain hanggang sa Yaoguang Domain, at kailangang dumaan sa Yuheng Domain bago bumalik sa lupain ng Yaoguang Domain. Gayunpaman, gamit ang nakakatakot at makapangyarihang Saint King Qinggai, sina Yehan at ang iba pa ay makakapunta sa Yaoguang Realm ng mas mabilis kaysa sa pagdating nila rito. Sa sandaling mag-isip ang Saint King, aabutin ito ng milyon-milyong milya sa isang iglap kahit nakasama si Yehan ang paghihintay sa iba ay hindi makakaapekto sa kanyang bilis. Sa makatuwid, sa loob lamang ng 3 araw, sina Yehan at ang iba pa ay nakarating na sa lupain ng Yao Guangyo. Sa sandaling ito, tinitingnan ang nasa unahan, sa paningin ni Yehan at ng iba pa, isang malakihang lungsod ang unti-unting lumitaw sa kanilang paningin, at ang lungsod na ito ay ang madilim na lungsod sa Yaoguang Domain. Walang ibang lungsod sa Yaoguang Domain na maihahambing dito. Nang makita muli ang pamilyar na lungsod na ito, huminga ng malalim si Yehan, nakaramdam ng kaunting emosyon sa kanyang puso, iniisip na nang umalis siya rito, hindi niya naisip na pumunta doon, at halos ikamatay niya ito. Agad na nilundag ng 4 sa kalangitan sa itaas ng lungsod na parang mga nakakatakot na ilaw, at sa wakas ay lumapag sa timog na bahagi ng lungsod ng kadiliman. Dito, ito pa rin ang medyo sirang bahay. Gaya ng dati, walang nagbago, at napakatahimik. Gayunpaman, marahil ay nararamdaman nito ang pagdating ng nakakatakot na aurang ito. Sa sandaling ito, isang itim na anino ang biglang lumitaw mula sa loob. Lumabas siya at naging isang figure na nakatayo sa harap ni Yehan at ng iba pa. Bagaman ang kabilang panig ay nakasuot ng mga damit na gusot, ang kanyang aura ay napakakatakot. Hoy, matandang lalaki, posible bang tumagos ka sa Immortal Realm? Naramdaman ng nakakatakot na aura na nagmumula sa sinaunang baliw, bahagyang nagulat ang mga mata ni Yehan. Hindi pa dapat kalahating taon mula nang umalis siya sa Yaoguang Domain patungo sa Tianshu Domain, ngunit ang sinaunang Swordmaster ay mabilis na tumagos. Aba, ikaw pala. Nang makita ang pamilyar na mukha ng binata, hamupa ang tensyonadong ekspresyon ng sinaunang baliw. Gujanshi, naaalala mo pa ba ako? Si Muran, Qinggai Shengwang ay tumingin kay Gujanshi, may kalmadong ngiti sa kanyang mukha. Nang marinig ito, nanginginig ang titig ng sinaunang Swordmaster, Liu Qinggai. Haha, mukhang naaalala mo pa rin ako. Tumawa si Qinggai Shengwang. Noong nasa Tianshu region noon, walang nakakakilala sa iyong pangalan, Liu Qinggai. Ang pagkagulat sa mukha ng sinaunang Swordmaster ay hindi pa nawawala. Nakilala niya si Qin Wu daw noong nasa Tianshu region siya, kaya natural na kilala rin niya si Qinggai Shengwang. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng talento, ang sinaunang Swordmaster ay natural na hindi maihahambing sa mga henyo ng panahon ni Qinggai Shengwang noon. Tiningnan ni Holy King Qinggai ang sinaunang Swordmaster at sinabi na may ngiti, sa unang yugto ng Immortal Realm, mukhang nagpabigay ka ng husto sa mga nakaraang taon. Akala ko nasa huli ka ng yugto ng Immortal Realm. Nang marinig ito, nanginig ang mga kalamnan sa mukha ni Gujanshi, at agad niyang inikat ang kanyang mga mata at sinabi, magkaiba ang ating mga espesyalidad, hahayaan kitang si Liu Qinggai, kaya mo bang pagandahin ang Imperial Weapon? Hindi. Nakangiting sumagot si Qinggai Shengwang. Nang marinig ito, naging mas maayos ang pakiramdam ni Madman Go. Agad na lumapag ang lahat sa medyo sirang looban sa ibaba. Sa huli, hinayla ni Madman Go si Yehan at nagtanong, bata, sabihin mo sa akin, ang matandang si Liu Qinggai ano ang estado ng batang iyon ngayon? Holy King. 2 salita lamang ang sinabi ni Yehan, iniwan ang nagulat na matandang baliw. Bagaman simple ang lugar at ang damo sa sulok ay kasing taas na ng pader ng looban, mas anay na si Yehan dito, hindi alintana ni na Qinggai Shengwang at iba pa, ngunit alam na si Liu Qinggai ay ang banal na reyna, ang sinaunang baliw ay hindi kuripot, at inilabas ang kanyang kayamanan na premium na tsaa. Bata, maayos ba ang paglalakbay sa Tianshu region? Sa oras na ito, tiningnan ni Baliw na Gu si Yehan at nagtanong, ang bagay mula sa Tianshu region ay hindi pa naipapadala sa Yaoguang region, ngunit ito ay isang malaking pangyayari na nagdulot ng kaguluhan sa lahi ng tao. Hindi magtatagal bago ito kumalat sa Yaoguangyo. Mahirap sabihin sa isang salita. Sa madaling salita, may mga pakinabang at pagkukulang. Huminga ng dahan-dahan si Yehan. Nang makita ito, mahigpit na pinisil ni Yan Yulan ang malaking kamay ni Yehan, Hari. Marahil, sa maikling panahon, hindi lamang ikaw, kundi pati na rin ang buong Yaoguang region ang makakaalam. Nakangiting sabi ni Qinggai Shengwang. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng kunot noo kay Daegu Lunatic. Nagpatuloy si Yehan, matandang lalaki, hindi ako magtatagal dito sa loob ng ilang araw kapag bumalik ako sa pagkakataong ito. Pupunta ako sa isang lugar.
Sa sandaling bumalik ako mula sa lugar na iyon, oras na para sa tatlong higanti ng Jansong na salakayin sila. Marami silang utang sa akin, dapat bayaran. Kabanata 2007. Sinabi ng sinaunang baliw, ang tatlong lalaking iyon ay kasalukuyang nag-aaway ng husto sa Daozang, Chanwangfo, Shuangkong Mountain, at Shiyu Tower sa Yaoguang Domain, at medyo malapit na sila sa isa't isa. Kung sasali ka, mas magiging maganda na. Nang marinig ito, isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Yehan. Sa huli, ang tatlong higanti ng Jansong ay mapapahamak lamang sa kanyang mga kamay. Ang paghihiganti sa sirang braso, ang tatlong higanti ng Jansong ay kailangang bayaran ng dugo. Gusto niyang pagangkin ang Yaoguangyo, ang Jansong ay magiging pinakamalaking banta rin. Siyempre, totoo rin ito para sa Lijan Villa. Sa siyam na pangunahing kapangyarihan sa Yaoguangyo, ang Lijan Villa ang pinakamakapangyarihan. Bagaman wala silang laban kay Yehan, sa pagkakataong ito, hindi pinapayagan ni Yehan ang Yaoguangyo na magkaroon ng anumang puwersa na nagbabanta sa Tianlong. Sa siyam na pangunahing puwersa sa Yaoguang Domain, maliban sa pagkawasak ng Eagle Fort, ang iba pang 8 pangunahing puwersa. Sumuko, o wasakin. Sa hinaharap, isang tinig lamang ang maaaring marinig sa Yaoguang Domain, at iyon ay Tianlong. Bagaman mahirap para kay Yehan na sakupin ang Yaoguangyo at ipapasuko o wasakin ang mga puwersang ito, bukod pa sa nakipagtulungan si Yehan sa ilang mga pangunahing puwersa noon, ngunit sa bagay na ito, siya ang gagawa. Noon, sinimulan niya sa City of Darkness na para lamang makakuha ng lugar sa Yaoguang Realm at magkaroon ng puhunan upang labanan ang Jansong. Ngayon, nahaharap sa lupain ng lahi ng tao, at maging sa buong God and Demon Continent, ang Yaoguang Realm ang kanyang simula. Hindi nagtagal si Yehan kasama ang sinaunang baliw, kailangan niyang pumunta sa Great Chu Dynasty pagkatapos ayusin ang mga gawain ng Dark City. Kaya, pagkatapos bumalik sa Dark City, nagpunta rin si Yehan sa dating tirahan ng Tianlong dito, at ngayon ay bumalik na siya, kung gayon ang pangalan ng Tianlong ay dapat na muling lumitaw dito. Gusto mo bang manatili dito at sabihin sa mga tao sa Yaoguangyo na bumalik ka na? Tinitingnan ng tahimik na tirahan sa harap niya, sinabi ni Yan Yulan na nakatayo sa tabi ni Yehan. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan na may ngiti, ito ang simula ng Tianlong, ngunit ngayon ang simula ay kailangang palawakin. Kung ito ay limitado sa lungsod ng kadiliman, ito ay magiging masyadong makitid ang pananaw. Ang gusto ko ay ang buong Yaoguang Domain bilang simula. Tinitingnan ng binata sa harap ng kanyang mga mata na puno ng espiritu ng pagpatay at ambisyon, hindi gaanong nagsalita si Yan Yulan, mahigpit lamang niyang hinawakan ang malaking kamay ni Yehan, at maaari niyang piliing gugulin ang underworld kasama ang binata sa Jedi ng Jiuyu Terrace. Kung gayon, sa Yaoguang Realm ngayon, kahit na gusto ng binatang ito na tusukin ang langit, susundan niya. Sa sandaling muling lumitaw ang Tianlong sa Dark City, malalaman ng lahat ng puwersa sa Yaoguang Region na ako, si Yehan, ay bumalik na, at dapat din nilang isipin na ang aking unang hakbang ay ang Jansong, ngunit, pagkatapos ang pangalawang hakbang. Sana sa oras na iyon ay walang pagdanak ng dugo. Isang walang awang tingin ang sumilay sa mga mata ni Yehan. Sa kanyang puso, ang mga nakilaban sa tabi niya, ayaw niyang itaas ang kanyang kutsilyo ng karne laban sa kanila. Sakupin ang Yaoguangyo at palawakin ang mga mapagkukunan para sa mga disipulo ng Tianlong na magsanay. Sa ganitong paraan lamang lalakas ang Tianlong sa pinakamaikling panahon. Dahil, sa kalaliman ng puso ni Yehan, mayroon na siyang matapang na plano. Kung makakabalik siya sa pagkakataong ito, ang mga talento sa China ay magagamit ng husto. Hindi duda ni Yehan ang kanilang katapatan. Gayunpaman, sa sandaling ang mga taong ito ay pumunta sa mundong ito, ang mga mapagkukunan ng paglilinang ay magiging pinakamahalaga. Terena, dadalhin kita sa isang lugar. Nang marinig ito, isang bakas ng pag-aalinlangan ang sumilay sa mga mata ni Yan Yulan, ngunit sa susunod na sandali ay sabay silang nawala at lumitaw sa mundo ng Taoismo. Saan ito? Tinitingnan ng lupain, mausisa na nagtanong si Yan Yulan. Sasabihin ko sa iyo mamaya. Misteryosong ngumiti si Yehan, at dinala si Yan Yulan sa lugar kung saan nagsasanay sina Daotong at iba pa. Gayunpaman, pagkatapos makarating si Yehan dito, bahagyang nagulat siya sa eksena. Sa sandaling ito, nakita niya ang mahigit 50 o 60 figure na nakaupo na nakatapak sa ilalim ng Nine Revelations Ancient Tree, at ang mga taong ito, na maaaring maunawaan sa ilalim ng Nine Revelations Ancient Tree, ay natural na pumasok sa kalahating hakbang na Supreme Realm. Ito ay, mula sa Tianlong. Isang pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Yan Yulan. Tumango si Yehan.
Sa sandaling ito, ang kanyang titig ay napunta na sa ilan sa mga figure. Sa kanyang pagkagulat, ang mga aura ni na Daotong, Xiao Yuangang, Shi Wulei, Lian Wuqi, at Ren Zhongshan ay mas malakas pa ito kaysa sa hininga ng iba pang kalahating hakbang na kataas-taasang nilalang ng Tianlong. Ito ay isang senyales na malapit na siyang tumago sa kataas-taasan. Ang mga lalaking ito ay tila malapit ng tumago sa Supreme. Bulalas ni Yehan. Sa sandaling ito, sina Daotong at ang iba pa ay nasa punto na ng pag-unawa sa kahulugan ng Supreme. Lian Wuqi, Ren Zhongshan, at ang mga sumunod sa iyo noon, sila. Mahirap isipin ni Yan Yulan, ang mga taong ito ay tiyak na hindi kasing ganda niya sa mga tuntunin ng talento, ngunit sa sandaling ito, ang lakas ng mga taong ito ay napakasama. Kakilakilabot. Huwag kang mag-alala, mahabol mo rin sila sa lalong madaling panahon. Nakangiting sabi ni Yehan, gayunpaman, dahil ang mga lalaking ito ay malapit ng tumago sa Supreme, hihintayin ko sila ng 2 araw. Kung ang 5 miyembro ng Daotong ay magiging Supreme ng sabay-sabay, sa kanilang edad, magkakaroon ito ng nakakatakot na epekto sa labas ng mundo. Pagkatapos, dinala ni Yehan si Yan Yulan sa bahay ng kawayan. Ngayon na nakilala na niya ang kabilang panig, tiyak na hindi magtatago si Yehan ng anumang bagay sa kanya. Kung si Yan Yulan ay nagsasanay sa mundong ito ng Taoismo, ang kanyang pag-unlad ay tiyak na magiging napakakatakot. Matapos marinig ang pagtatapos ni Yehan, nagulat si Yan Yulan, ang ratio ng oras sa mundong ito ay napakakatakot. Kabanata 2008. Kaya naman pala napakalaki ng kanilang pag-unlad. Huminga ng malalim si Yan Yulan. Siyempre, ang nakakagulat na bilis ng pag-unlad ng Tianlong at Xiangxia ay may malaking kinalaman sa pagbabago ni Yehan sa kanilang mga talento. Kung walang talento, kahit nabigyan sila ng mahabang panahon, hindi sila gaanong uunlad. Di nagtagal, nanatili si Yehan sa mundo ng Taoismo sa loob ng 5 araw. Sa araw na ito, sa lupain ng 9 Revelations Ancient Trees, ang mga alon ng puwersang mapang api ay mabilis na sumasabog sa kalangitan, na parang ang puwersang ito ay sisubog sa langit. Bilang Panginoon ng mundo ng Xuanman, tiyak na naramdaman ito ni Yehan kaagad. Sa sumunod na segundo, lumitaw na si Yehan sa itaas ng 9 Revelations Ancient Tree. Tumingin siya pababa at nakita na ang taong malapit nang pumasok sa Supreme Realm ang mga tao ay si Daotong pala. Agad, gamit ang pag-iwas ng kamay ni Yehan, si Daotong ay nawala na mula sa mundo ng Taoismo. Si Daotong ay lubos na naunawaan ang kahulugan ng Supreme Being, at ang susunod na hakbang ay ang pagtawid sa Tribulation, at sa sandaling siya ay magtagumpay sa pagtawid sa Tribulation ay magiging Supreme siya. Sana ay ligtas kang makapasa sa pagsubok na ito. Naisip ni Yehan. Buzz. Bigla, sa sandaling ito, mayroong isang puwersang mapang api na sumasabog mula sa lupa hanggang sa langit na parang sila ay nag-resonate sa kataas-taasang intensyon ni Daotong. Nang makita ito, natigilan ang ekspresyon ni Yehan, ang mga taong ito ay malapit ng tumago sa Supreme. Mukhang napakahusay ninyong pag-unawa. Mahinang ngumiti si Yehan, at kumaway ng mga kamay, sa sumunod na sandali sina Xiao Yuangang, Shi Wulei, Lian Wuqi, at Ren Zhongshan ay nawala rin mula sa mundo ng Xuanman. Pagkatapos, lumabas din si Yehan mula sa mundo ng Xuanman. Sa sandaling ito, sa kalangitan sa itaas ng garrison ng Tianlong, si Daotong, na unang lumabas, ay nagsimula ng tumawid sa kapahamakan, at ang nakakatakot na kapangyarihan ng kidlat ay nagluto na sa isang nakakatakot na pag-atake, at malapit na siyang paputukin. At sa ilang iba pang mga kawalan, ang mga ulap ng pagnanakaw na pag-aari ni na Xiao Yuangang at ng 4 pa ay natipon na. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay natural na nakakuha ng atensyon ng mga nakapaligid na mga nagsasanay. Sa loob ng wala pang 1 minuto, libo-libong mga nagsasanay ang nagtipon sa mundong ito upang titigan ang eksena sa kanilang paningin. Iyan ang mga tao ng Tianlong, bakit sila biglang lumitaw sa Dark City, at ang mga taong ito ay tatawid sa langit at papasok sa Supreme, napakatakot. Posible bang bumalik na si Yehan? Bumalik na nga siya, iyan si Yehan. Sa oras na ito, matapos lumitaw si Yehan sa mundong ito, napansin din siya ng mga nagsasanay sa nakapaligid na mundo, at agad na tumingin ang kanilang mga mata sa kanyang posisyon. Pagkatapos ng unang labanan, iniwan niya ang Yaguangyo, at ngayon, bumalik na siya. Habang lumitaw si Yehan sa istasyon sa itaas ng Tianlong, agad na tumingin ang mga matang iyon sa kanyang posisyon. Ang katanyagan at mga gawa ng kabilang panig sa Yaoguang Domain ay pinag-uusapan pa rin ng mga tao sa Yaoguang Domain. Sa sandaling ito nang bumalik siya, ang nakasisilaw na liwanag ay pumihil sa liwanag sa 5 batang Panginoon na tumatawid sa kapahamakan sa sandaling iyon.
Pagkatapos ng lahat, ang kabilang panig ay napakasilaw noong sila ay nasa Yaoguang domain. Hindi ko inaasahan na bumalik talaga si Yehan. Natatakot akong malalaman ito ng buong Yaoguang region sa lalong madaling panahon, at ang Sword Sect na kasalukuyang nakikipaglaban sa Sword Sect, Shuangkong Mountain, Tianwang Mansion, at Shiyu Tower ay higit na malalaman. Ngayon na bumalik na siya, natatakot akong tiyak na kikilos siya laban sa kapangyarihan ng Jianzhong na minsang pinutol ang kanyang braso. Ngayon, ang dahilan kung bakit ang mga puwersa ng Swordzong, Shuangkong Mountain, Tianwang Mansion, at Shiyu Tower ay maaaring magkaisa ng mahigpit na kikipaglaban sa Jianzhong ng sama-sama, ngunit siya ang nagpadali nito sa simula. Gayunpaman, ang grupong ito ng mga lalaki mula sa Tianlong ay napakatakot. Lahat sila ay tumitawid na sa kapahamakan at tumatagos sa Supreme. Alam mo, ang mga taong ito ay hindi pa gaanong matanda, at naging Supreme na sila sa ganyang edad. Ngunit isang bihirang bagay na makita. Napakatakot talaga. Sa sandaling ang 5 taong ito ay magtagumpay sa pagtawid sa kapahamakan ngayon, kung gayon ang Tianlong ay magiging isang puwersa na may 5 batang kataas-taasang nilalang, at si Yehan, bilang pinuno ng sekta ng Tianlong, ay walang ideya kung gaano kaitikot ang kanyang kasalukuyang lakas naging woolen cloth. Mahirap sabihin, ang kasalukuyang Yehan ay marahil ay kalahating hakbang na Supreme na. Gamit ang kanyang abnormal na pakikipaglaban, kahit na harapin niya ang Supreme One, hindi siya dapat masyadong mahirapan. Isang Tribulation Supreme. Nang marinig ang mga tinig mula sa langit at lupa, napangisi si Yehan sa loob at hindi nagpaliwanag ng anumang bagay. Sa ngayon, ang Supreme One ay malayo pa sa puntong inilalagay ito ni Yehan sa kanyang mga mata. Gamit ang buong lakas ng pakikipaglaban, ang Second Tribulation Supreme ay hindi kapantay niya. Ngayon na siya ay kalahating hakbang na Supreme, ang kanyang lakas ng pakikipaglaban ay natural na mas malakas kaysa noong nakikipaglaban siya sa Yao Qi. Ang pagtawid ni Daotong at iba pa sa Supreme sa edad na ito ay tiyak na magdudulot ng malaking kaguluhan sa Yaoguangyo, ngunit pagkatapos dumaan sa Tianshuyo at ang kanyang partido, hindi na alam ni Yehan ang henyo na tumago sa Supreme sa kanyang 20s. Nagulat na parang hindi pa nangyari noon. Sa Tianshu Domain, tiyak na maraming mga henyo na tulad nito sa mga pangunahing puwersa, at wala sa mga abnormal na masasamang tao sa listahan ng mga hari ng langit ang hindi nasa kataas-taasang kaharian, kakilay-kilabot. Kabanata 2009. Gayunpaman, bagaman maraming ganoong makapangyarihang henyo sa mga nangungunang puwersa sa Tianshu region, gusto ni Yehan na gawing isang tao ang Tianlong na may pinakamaraming batang kataas-taasan, maging ang pinakabata at immortal, at maging ang semi-santo at antas ng banal na hari, kapangyarihan. Sa ngayon, sina Daotong at ang iba pa ay nagsisimula pa lamang. Sa hinaharap, mas maraming batang kataas-taasang nilalang ang lilito sa Tianlong isa-isa. Rumble. Sa itaas ng nakakatakot na ulap ng kapahamakan, ang mga alon ng kataas-taasang puwersang mapang api ay sumasakop sa mundo, at ang mga alon ng kulog at kidlat ay bumuo ng isang nakakatakot na pag-atake at malapit ng wasakin ang lupa. Laugh. Sa sandaling ito, ang kapahamakan na pag-aari ni Daotong ay bumagsak na, at ang kakila-kilabot na kulog ay bumagsak ng diretso patungo sa kanya. Sa sumunod na sandali, sumigaw ng malakas si Daotong, at ang mga kamao ay puno ng makapangyarihang kapangyarihan, na parang kaya nilang iling ang mga iyon ang lahat ng kidlat na bumagsak mula sa langit ay nabasag gamit ang isang suntok. Ang mga talampakan ng kanyang mga paa ay humakbang ng mabilis sa kawalan, at ang kanyang katawan ay marahas na sumugod sa kalangitan, at pagkatapos, ang kamaong handa na, ay sumabog sa kakila-kilabot na kapahamakan. Boom! Bigla, isang tunog na parang kulog ang umalangaw-ngaw sa itaas ng kalangitan. Ang nakakatakot na suntok ni Daotong ay direktang nagwasak sa Heavenly Tribulation na pinatay ng pagbobomba. Sa pagitan ng langit at lupa, mayroong isang nakakatakot na puwersa ito ay kumakalat, sinusubukang wasakin ang nakapaligid na mundo. Nang makita ito, mula sa katawan ni Yehan, isang makapangyarihang puwersang nagpipigil ay kumalat sa mundong ito, upang ang puwersang ito ay hindi mawasak ang garrison ng Tianlong. Ngunit sa sandaling ito, matapos masira ang Heavenly Tribulation, isang Marangel na kataas-taasang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa ay pinagpala ang katawan ni Daotong na nagdulot ng biglang pagtaas ng aura sa kanyang katawan. Iyon ay, ang makapangyarihang kapangyarihan ng Supreme One. Boom boom boom! Bigla, pagkatapos maipasa ni Daotong ang kapahamakan, ang banal na kapahamakan na pag-aari ng 4 kay Xiao Yuangang ay bumagsak sa 4 na panig ng kalangitan ng sabay-sabay, at ang 4 na nakakatakot na kapahamakan ay bumagsak sa kanila mula sa itaas ng kanilang mga ulo. Abnormal na kakilay-kilabot.
Sa ilalim ng mga titig na puno ng pagkagulat mula sa langit at lupa, ang apat kay Xiao Yuangang ay nagpakita ng kanilang pinaka-nakakatakot na mga kapangyarihan, at sinalubong ang banal na kapahamakan na bumagsak mula sa kalangitan. Sa pagitan ng langit at lupa, ang tunog ng paghaharap sa nakakatakot na kapahamakan ay umalingaw-ngaw sa kalangitan isa-isa. Nahaharap sa kanilang mga kaukulang kapahamakan, ang apat kay Xiao Yuangang, tulad ni Dao Tong, ay hindi gaanong nagsikap at ligtas na nakaligtas. Buzz buzz. Ang nakakatakot na kahulugan ng Supreme ay bumagsak mula sa kalangitan, tinatakpan ng apat sa kanila isa-isa. Sa sandaling ito, naging Supreme sila ng sabay-sabay. Lahat ay nakapasa sa kapahamakan. Tinitingnan ng mga masiglang kabataan sa kawalan, ang kanilang kalagayan sa sandaling ito ay mas lalong nagulat sa mga nakapaligid na tagamasid. Ito ang 5 kataas-taasang batang Panginoon. Sa mga batang henyo sa Yaoguang area, sila lamang ang nakamit ito sa ngayon. Kataas-taasan. May isip na sa sandaling kumalat ang balita na ang Tianlong, ang 5 batang Panginoon, ay naging kataas-taasang Panginoon, ang buong Yaoguang domain ay manginig. Nang makita ito, binawi ni Yehan ang kanyang sariling lakas, at tiningnan ang 5 tao ni Dao Tong na sabay-sabay na naglalakad patungo sa kanya sa kawalan na may ngiti sa kanyang mukha. Ha! Aking Panginoon, ito ang kapangyarihan na minsan kong pinangarap, ngunit hindi ko inaasahan na madali itong matutupad. Sa kawalan, malakas na tumawa si Xiao Yuangang, at pagkatapos ay sabay-sabay nilang tiningnan si Yehan. Ang mga nagawa ngayon ay ibinigay sa kanila ng binatang iyon. Binabati kita, nakangiting sabi ni Yehan. Huwag, natatakot akong ang kasalukuyang tayo ay hindi pa rin kapantay mo. Mahinang ngumiti si Helian Wookie, naaalala na siya ay nasa top 20 sa listahan ng mga bayani, ngunit hindi niya naisip na makakatagos siya bago ang ibang mga henyo sa listahan ng mga bayani, sa kataas-taasan. Hehe, gusto ko ring batiin kayong dalawa. Oo, ang isang anak ay mas mahusay kaysa sa isang ama. Sa oras na ito, sa itaas ng kawalan na hindi kalayuan, sina Haring Helian at Haring Wusheng ay naglakad ng may mga ngiti sa kanilang mga mukha, at tiningnan ang 5 batang Panginoon na naging kataas-taasan, ang kanilang mga mata ay mayroon pa ring pagkagulat. Ang ilang mga tao ay tumawid sa kapahamakan at tumago sa kataas-taasang pagkatao. Siyempre naramdaman nila ang kapangyarihang ito sa madilim na lungsod, hindi lamang sila, kundi pati na rin ang sinaunang baliw at ang banal na hari na si Qinggai, ngunit wala silang interes sa kataas-taasang tumatawid sa kapahamakan. Matapos maramdaman na may tumatawid sa kapahamakan, sina Haring Helian at Haring Wusheng ay pumunta rito ng sama-sama, ngunit bago iyon, wala sa kanila ang naisip na magkakaroon ng kanilang mga inapo sa mga taong tumago sa Supreme. Sa tirahan ng Tianlong, sina Yehan, Haring Helian, Haring Wusheng, at Dao Tong, na matagumpay na tumawid sa kapahamakan, ay sabay-sabay na naupo sa bulwagan ng pagpupulong ng Tianlong. Ang magkabilang panig ay nakaranas ng maraming bagay ng sama-sama, at ang kapaligiran ay medyo maayos. Bukod dito, sina Helian Wookie at Ren Zhongshan ay kasalukuyang 2 makapangyarihang manlalaro ng Tianlong. Ang ganitong uri ng relasyon ay natural na naglalapit sa relasyon sa pagitan ng 2 panig. Kabanata 2010. Master Ye, halos kalahating taon ka nang wala, at ngayon ay bumalik ka na, ano ang iyong mga plano? Parehong tinitingnan nina Haring Helian at Haring Wusheng si Yehan. Hindi sila naniniwala na hindi kikilo si Yehan dahil bumalik na siya. Nahaharap sa Janzong, ang espada ni Yehan ay itataas muli. Gayunpaman, ang hindi nahulaan nina Haring Helian at Wusheng ay ang espada ni Yehan ay hindi lamang ginagamit upang harapin ang Janzong. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan na may ngiti, syempre ay upang hayaang makakuha ulit ng lugar ang Tianlong dito, ngunit dahil nagtanong si Haring Helian, kung gayon ay sasabihin ko na rin na kayo ay mga tao ko rin, at ang Janzong ay ang aking unang hakbang lamang. Mula ngayon, hahayaan kong marinig lamang ang tinig ng aking pamilya ng Tianlong sa buong Yaoguang domain. Nang marinig ito, nagulat ang mga ekspresyon ni Haring Helian at Wusheng. Ang mga iniisip ni Yehan ay napakamatapang para sa kanila. Sa nakalipas na 1,000 taon, anong puwersa ang nagdomina sa Yaoguangyo? Wala. Gayunpaman, hindi pinagdududa ni Dao Tong at ng iba pa ang mga salita ni Yehan. Matagal na nilang sinusundan si Yehan, at alam nila kung gaano katikat ang tiwala ng kalaban, huwag nang banggitin ang talento at lakas ni Yehan mismo. Nagmamay-ari ng mundo ng Taoismo, ang 9 Revelations Ancient Tree, at siya na may nakakatakot na kapangyarihan na maaaring magbago ng sinuman, masasabing prangka na si Yehan ay magiging hari ng Yaoguangyo sa lalong madaling panahon. Wala bang nakakatakot na henyo ang Tianlong?
Sa katunayan, walang henyo, ngunit ang Tianlong ay makakapagparami ng henyo kahit walang henyo, at ito ay isang base para sa paglikha ng henyo. Kung ikukumpara sa ibang mga puwersa, ang oras ng pagtatatag ng Tianlong ay masyadong maikli upang maglinang ng mga makapangyarihang eksperto. Gayunpaman, ang Tianlong ay may mundo ng Taoismo, kaya ano kung harapin niya ang mga puwersa ng 1,000 taon. Maaari mo pa ring paikliin ang distansya sa kanila. Bakit, hindi ba talaga ninyo dalawa pinaniniwalaan na kaya kung gawin iyon? Tiningnan ni Yehan sina Haring Helian at Wu Zheng, sinabi na may mahinang ngiti. Nang marinig ito, nagbigay ng mapait na ngiti si Haring Helian at sinabi, Young Master Ye, hindi namin itinatanggi ang iyong talento, ngunit hindi madaling gawain ang pagdamana sa Yao Guangyo. Ama, marahil, sa tingin mo ay napakahirap. Biglang sinabi ni Helian Wuki, para kay Yehan, ang Tianlong ay hindi lamang nauunawaan kung gaano kapekot ang kanyang background, ngunit mayroon ding uri ng bulag na tiwala sa kanya, si Yehan dahil gusto niya na sakupin ang Yaoguang domain, tiyak na gagawin niya ito. Nang marinig ang mga salita ni Helian Wuki, kumunat ang noo ni Haring Helian. May 8 pang pangunahing puwersa sa Yaoguang domain, huwag nang banggitin ang Jianzhong, ang kapangyarihan ng Lijian Villa ay nakakatakot. Sinabi rin ni Wu Zhenguang sa oras na ito. Ang Lijian Villa ay nakakatakot, at ang Tianlong ay magiging mas nakakatakot pa sa kanila. Sinabi rin ni Ren Zhongshan sa oras na ito, at ngayon ay lubos na itinuturing na nila ang kanilang mga sarili bilang mga miyembro ng Tianlong. Gamit ang kanilang lakas, lahat sila ay may mas malaking walang makakapigil sa ambisyon at kinabukasan ng Tianlong. Nang makita ito, nagtinginan sina Haring Helian at Wu Zheng. Anong gamot ang binigay sa kanila ni Yehan? Upang igalang ng labis ng kanilang mga inapo si Yehan. Well, umaasa rin akong sa hinaharap ay talagang makakamit mo ang hakbang na ito na walang nakamit noon. Tiningnan ni Haring Helian si Yehan at sinabi, Young Master Ye, ngayon na bumalik ka na, natatakot akong hindi ito matatanggap ng Jianzhong. Gaano katagal bago makatanggap ng balita, sa tingin ko ang mga tao mula sa Daozang, Shuangkong Mountain, Chanwangfo, at Shiyulo ay darating lahat, gusto kong malaman kung ano ang gusto mong gawin. Ngumiti si Yehan at sinabi, huwag mo nang gumawa ng anumang bagay. Hindi pa handa ang pag-atake sa Jianzhong, kaya hayaan silang makipaglaban ng sandali. Gayunpaman, may isang bagay na maaaring gawin ngayon upang ipahayag sa publiko na opisyal na bumalik na ako, Tianlong. Tiningnan ni Yehan ang kalangitan sa labas ng pintuan, ang lugar na ito ay pag-aari ng Tianlong, kaya, upang ipaalam sa mundo, ang madilim na lungsod na ito ay dapat ding palitan ang pangalan. Gusto kong malaman kung ano ang tinutukoy ni Young Master Ye. Tanong ni Haring Helian. Madilim na lungsod, palitan ito ng Tianlong City. Kalmadong sinabi ni Yehan, dahil nagtatag na siya ng kanyang sarili dito bilang Tianlong, kung gayon ang pangalan ng madilim na lungsod ay hindi angkop para kay Yehan, at ang kanyang kilos ay higit pa hayaan ang mga tagalabas na madama ang lakas ng kanyang pagbabalik sa pagkakataong ito, na maaaring ituring na isang mensahe sa labas ng mundo, ang mensahe na ang Tianlong ay malapit ng lumaki. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nang inag sina Haring Helian at Wu Zheng. Ang madilim na lungsod ay pinalitan ng Tianlong City. Gusto ba ng lalaking ito na kunin ang buong madilim na lungsod para sa kanyang sarili? Gayunpaman, itinakda na ni Yehan ang kanyang paningin sa Yaoguang Realm, at nauunawaan na ang isang simpleng madilim na lungsod ay dapat kunin niya. Nahihiya. Paano hindi mauunawaan ni Yehan ang mga iniisip ni na Haring Helian at Wu Zheng? Sinabi niya na may ngiti, kayong dalawa, alam ko kung ano ang iniisip ninyo, bibigyan ko kayo ng isang mungkahi, sumali sa Tianlong, sa sandaling sumali kayo, sasali ako sa Tianlong magtatag ng isang grupo ng mga nakatatanda sa loob, at kayo ang mga nakatatanda ng Tianlong. Pagbabalik ngayon, kung gusto niyang makamit ang mga dakilang bagay, kailangang maging malakas si Yehan, kahit para kina Haring Helian at Wu Zheng, magagawa lamang ito ni Yehan, gamit ang kasalukuyang lakas ni Yehan, kahit napatayin niya sina Haring Helian at Wu Zheng hindi mahirap maging hari, ngunit sina Helian Wuki at Ren Zhongshan ang dalawang higanti sa ilalim niya, ayaw gawin ito ni Yehan. Bagaman ang kilos ni Yehan ay para patayin ang isang asno, pagkatapos ng lahat, sina Haring Helian at Wu Zheng ay tumulong sa kanya noon, ngunit sa sandaling ito, walang paraan upang magkaroon ng kabaitan ng isang babae. Siyempre, ang pagdaragdag ng Tianlong, sa opinyon ni Yehan, ay isang magandang bagay para kina Haring Helian at Wu Zheng. At least, mayroon din silang espasyo para umunlad. Nang marinig ito, nagtinginan sina Haring Helian at Wu Zheng. Habang mapait na ngumingiti, hindi nila alam kung paano sisigat sa isang sandali.
Bilang mga Panginoon ng kanilang mga kaukulang rehiyon sa madilim na lungsod, hindi nila naisip ng mabuti ang pagsusuko sa iba. Pababa, Yehan, pumayag ako sa tanong na ito para sa aking ama. Si Moran, nang hindi alam ni na Haring Helian at Wuseng kung paano Seisegot, muling nagsalita si Helian Wookie.